Magandang hapon mga bata. Magandang hapon rin po naman. Kumusta po kayo? Mabuti. Bago tayo magsimula, pakipulot ko ng basura sa ilalim ng inyong upuan at pakialis ng upuan. Umupo na po ang lahat. May liban ba sa araw na ito? Wala po. Mabuti kung gano'n. Kahapon, pinag-aralan natin ang tungkol sa pang-ukol. Ano ang pang-ukol? Sunshine? Ang pang-ukol, ang pang-ukol ay bahagi ng pananalita na ipinapahayag ang ugnayan sa panahon o lawak o pagmamarka sa iba't ibang semantics. Magaling! Bigyan natin siya ng very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. May mga uri o mga karaniwang pang-ukol. Magbigay ng isa. Nina. Nina. Ikaw, Sunshine. Magbigay ng isa. Sa mga Yes. Magaling. Ngayon, may papakita ako sa inyong flashcard at sabay-sabay nating basahin. hindi upang o at dahil bagaman hindi. Okay. Itong mga salitang ito ay halimbawa ng pangatnig. Ito ay mga halimbawa ng pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. May babasahin tayong sanaysay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Hindi lang siya basta-basta sanaysay, kundi kapupulutan natin siya ng magandang aral. Sunshine, pakibasa po. Ang kahalagahan ng edukasyon. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabuo ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Mataas na edukasyon ang hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natutunan sa ating mga universidad at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat na edukasyon ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating at araw-araw na pamumuhay, ang siya pa rin dapat na piliting maabot. Shaina, pakibasa. Isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan, bunga ng mga pormang na pag-aaral tungkol sa matematika, siyensya, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ang maayos. Edukasyon ang naging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kung wala ito at kung ang mga namamayan ng isang lipunan ay hindi magkakaroon ng isang matibay at patatag na pundasyon ng edukasyon, maging mahirap para sa kanila na abutin ang pagtunlan. Dandan. Dapat lamang na maintindihan na ang edukasyon ay siyang magdadala sa kanilang mga inaasam na mga ngitiim. Ang unang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay at informasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan.
Ito ang nagsisilbing mekanismo ng humumubog sa isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa ng isang tao. Ito rin ang dahilan ng mga mabubuti at magagandang pangyayari sa ating mundo at pinagalawang kapaligiran. Okay. Base sa sanaysay, ano ang mga napansin niyong pangatnig ang ginamit sa sanaysay? Yes, Sunshine? At upang hindi tayo Kung. Kung at o upang dahil kung bagaman. Okay. Ang edukasyon ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay, sa kanilang kinabukasan. Ang kanilang kabataan ang siyang estado kung saan nila hinahasa ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan nila sa kanilang pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang naging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Ito ang nabuhubog ng mga kaisipan tungo sa isang matagumpay na mundo na kailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ang daigdig at malaman ang mga layunin nito. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan at formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito ang kanilang magiging armas upang maharap nila mga bagay na kagibat ng kanilang magiging kinabukasan. Dahil sila ang ating pag-asa, nararapat lamang ibigay natin sa kanilang lahat ng edukasyon na kailangan nila upang maabot nila ang mga pangarap na nais nilang matupad. Ayon sa sanaysay, ang mga pangatnig na ginamit dito ay at, o, upang, dahil, kung, at, bagaman. Ngayon, mayroon akong inihandang halimbawa at tutukuyin nyo kung ano ang pangatnig na ginamit sa pangungusap. Ang gustong sumagot ay pagkitaas po ng inyong kamay. Sino ang gustong sumagot? Dandan. Ikot pa. Uy, ito na. Ano? Oh. Makalupa yung tape nito. Ay, nawag. Basahin. Una. Ang edukasyon
edukasyon ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Pangalawang halimbawa, sino gustong sumagot? Shaina? Basahin mo muna. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ng isang saligan upang matabo ang takbo ng isang lipunan. Magaling. Ang inyong mga sagot ay tama. Pangatlong halimbawa, sunshine. Nararapat lamang na ibigay natin sa kanila ang lahat ng edukasyon na kailangan nila upang maabot nila ang mga pangarap na nais nilang matupad. Upang Tama. Magaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay may isang leader na magre-representa ng inyong gawain. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ngunit bago tayo magsimula, narito ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Basahin sabay-sabay. mga dapat tandaan sa pagsagawa ng pangkatang gawain. Basahin mabuti ang mga panuto. Maglahok at tumulong sa gawain ng grupo. Huwag maingay. Tapusin ang gawain sa itinakdang ng oras. Ayusin ang lugar na pinagpwestuhan sa paggawa ng gawain. At narito naman ang pamantayan sa pagpupuntos ng inyong pangkatang gawain. Criteria na ipamamalas ang galing sa paggawa ng gawain. 5 puntos, mahusay ang pagkagawa sa gawain. 3 puntos, hindi gaano mahusay ang paggawa sa gawain. 1 puntos, nangangailangan ng karagdagang pagsasanay. Pangalawa, pagganap sa nakaatang na gawain. 5 puntos, mahusay ang pagkaganap o nakaatang na gawain. 3 puntos, hindi gaano mahusay ang paggaganap ng nakaatang na gawain. 1 puntos, nangangailangan ng karagdagang pagsasanay. 3, oras na ginugol. 5 puntos, natapos ang gawain bago ang tinakdang minute ng paggawa. 3 puntos naman, natapos ang gawain sa tinakdang minute ng paggawa. 1 puntos, natapos ang gawain, lagpas sa tinakdang minute ng paggawa. Kabuuan lamang ng 15 points.
Ito po ang ginawa na ikalawang pangkat. Bumuo ng pangusap at salambitan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Unang pangusap, si Bella at Mary magkaibigan. Ang ginamit na pangatnig ay at. Kalawa, nagkaroon ng meeting opisyal ng barangay upang iresolba ang problema. Ang ginamit na pangatnig ay upang. Tatlo, kung nalaman lang niya ang totoo. Ang ginamit na pangatnig ay kung. Kaapat, payapa at masaya ang paligid. Ang ginamit na pangatnig ay at ang ikalima ay nagbaha dahil sa ulan. Ang ginamit na pangatnig ay dahil. Magaling. At ang inyong sagot ay tama. Meron kayong 15 points. Dalawang pangkat, 15 points. Tatlong pangkat, 15 points. Meron ako ditong malimbawang ihanda. Hindi nila inaayos ang pagtatapon ng basura, kaya maraming basura ang kumakalat sa bansa na nagdudulot ng malaking polusyon. So, ano ang pangatnig na ginamit sa sitwasyon? Hindi. Kaya, Ikaw, Dandan. Anong iyong sagot? kaya. Okay, ang tamang sagot ay kaya. Kapag tinanggal natin ang kaya sa pangusap o sa sitwasyon, pangit itong pakinggan. Hindi nila inaayos ang pagtatapon ng basura. Maraming basura ang kumakalat sa bansa na nagdudulot ng malaking polusyon. Kapag tinanggal ang kaya, magiging dalawa ang pangungusap na nabuo. Ngayon, malaga ang pangatnig sa pangungusap dahil ito ay naguugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay o pangungusap. Para sa iyo, bakit mahalaga ang pangungusap sa ang pangatnig sa pangungusap? Sila mo siyang sumagot. O bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang pangatnig sa pangungusap? Yes, Sunshine? Para sa akin, mahalaga ito dahil hindi magiging kanais-nais ang mabubuong pangungusap kung wala ang pangatnig. Magaling. Mahalaga ang pangatnig sa pangungusap dahil hindi magiging maayos ang pangungusap kapag wala ang pangatnig or kapag ang tanong ay nagsisimula sa bakit. Ang sagot nito ay karaniwang nagsisimula sa pangatnig. Walang magagamit na pangatnig na nagsasaad ng dahilan, kondisyon o pagsubali at magkatulad o magkasalungat na kahulugan. Dandan. Ano ang pangatnig? Tumayo. Ano ang pangatnig, Dandan? Ang pangatnig ay ang mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap. Magaling. Shaina, magbigay ng halimbawa ng pangatnig. Upang. Kayo. Upang. Sunshine. Samantala, Dandan. Sakali. Magaling. Lubos yung
naiintindihan ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon, may inihanda ako sa inyo. At ang gagawin nyo ay sasagutan nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawain. Ball pens up. Okay. Let's check. Pakipasa po ng inyong mga papel. Sunshine Rose, 10. Palakpakan. Shaina Trebello, 10. Dandan, 10. Okay, magaling. Lahat kayo ay perfect score. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, kunin po ang inyong Filipino notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Sige. Okay, takdang aralin. Basahin ang panuto. Bumuo ng pangusap gamit ang sumusunod na pangatnig. At, upang, ngunit, hindi, kaya. Okay. Simulan na kayo sa pagkopya ng inyong assignment, ng takdang aralin. Tapos na ba? Opo. Okay, yan lamang po ang ating aralin sa hapon.